Pumapatak ang ulan sa malalapad na salamin ng bintana. Ginuguhit ang makulimlim na tanawin ng Maynila sa mga hibla ng tubig at ilaw. 7 taon na. 7 taon ng ganitong mga gabi, kung saan ang bawat patak ay palang bulong ng pagsisisi. Sa loob ng malawak at maglim na opisina ng Valderrama Architectural Firm, isang espasyong dati lipuno ng buhay at mga pangarap na nakalatag sa mga blueprint. Layo'y isang mausolyo ng katahimikan, nakaupo si Matthew Valderrama. Sa edad na 40, ang dating matikas na tindig ay bahagyang hukot na. Ang muka'y tinabi niya ng magulong balbas at bigot, at ang mga matang dati na giningning sa ambisyon ay malalim at pagod, tila laging nakatanaw sa isang nakaraang hindi na mababago. Ang iisang ilaw sa silid ay nagmumula sa isang maliit na gas lamp. Ang dilaw nitong sinag ay sumasalo lamang sa isang baso ng whiskey at sa kanyang mga kamay na magkasalikop sa ibabaw ng lamesang gawas sa mahogany. Sa paligid, ang mga nakarolyong plano ng mga gusaling hindi na naitayo ay nagsisilbing mga bantayog ng kanyang pagtalikod sa mundo. 7 taon na rin mula nang itatag niya ang Almario Arts Foundation, isang paraan upang parangalan ng alaala ng asawa, isang paraan upang bigyan ng silbi ang kayaman ng wala namang halaga kung wala ito. Ngunit kahit ang pagkakawanggawa ay hindi sapat upang punan ang guwang sa kanyang dibdib. Isa itong pagtakas, isang pagtatangkang hubasa ang dugong hindi niya makita sa kanyang mga kamay. Isang matinis na tunog mula sa interko ang bumasag sa katahimikan. "Sir Matthew," sabi ng boses ng kanyang sekretarya, si Ana, na may bahid ng pag-alinlangan. "May package po para sa inyo." "Rigid daw po," sabi ng nag-deliver. Kumunot ang noo ni Matthew. Ihila siyang makatanggap ng kahit ano sa opisinang ito, lalo na sa ganitong oras ng gabi. "Iwan mo na lang yan, Ana. Umuwi ka na." "Pero sir, umuwi ka na," mariin niyang ulit. Narinig niya ang buntong hininga sa kabilang linya bago ito tuluyang namatay. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahinang katok sa pinto, ang pagbukas at pagsara nito, at muli, ang katahimikan. Isang simpleng kahon na nababalot sa brown paper ang nakapatong ngayon sa gilid ng kanyang mesa. Walang pangalan ng nagpadala. Walang anumang palatandaan. Pinagmaslan niya ito ng matagal, tila isang bombang naghihintay na sumabog. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ano pa ba ang maaring sumabog sa isang buhay na abo na lang ang natitira? Inalaw niya ang kanyang mga kamay. Naramdaman ang paninigas ng mga kasuan, at marahang inabot ang kahon. Magaan ito, halos walang laman. Maingat niyang pinunit ang balot. Sa loob, sa ibabaw ng hinimay na papel, ay may 2 bagay. Isang maliit at basag na piraso ng seramika, kulay siladon green, na may maliliit na bitak sa ibabaw. At sa ilalim nito, isang malabong litrato. Nang damputin niya ang piraso ng seramika, isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang mga daliri. Pamilyar. Napakapamilyar ng pakiramdam ng kulay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isang alaala ang biglang sumilay, matingkad at masakit. Isang umaga sa kanilang hardin. Si Luz, ang kanyang asawa, ay maingat na nagbubuhos ng tsaa mula sa isang eleganteng tiyapot na kapareho ng kulay. "Selado noir," sabi nito, ang ngiti ay abot sa mga mata. "Pamana pa ni Lola." Sabi niya, ang mga bitak daw na ito, ang krasing, ang nagbibigay dito ng kwento. Hindi ito detekto, Mateo. Katibayan ito, na nabuhay ito, na ginamit, na minahal.
Hinaplos nito ang malaking tiyan. Tulad ng mga stretch marks ko. Kwento ng paghihintay sa anak natin. Nagmulat ng mga mata si Mateo. Humihingal. Ang sakit. Ang sakit ay laning sariwa. Ibinaling niya ang kanyang pansin sa litrato. Malabo ito. Tila kinunan mula sa malayo. Isang babae na may mahabang buhok ang nakatalikod, nakatayo sa harap ng isang tila paggawaan ng mga paso at banga sa isang lugar na bukas at mahangin. Tagaytay, marahil dahil sa mga puno ng pino sa likuran. Hindi makita ang mukha, ngunit ang tindig, ang paraan ng pagbagsak ng buhok sa kanyang likod. Napahigpit ang hawak niya sa litrato. At doon, sa ilalim lang lahat, ay isang maliit na piraso ng papel na may sulat, kamay. Ang mga letra ay formal at tuwid. Hindi lahat ng nabasag ay nawawala. Isang malakas na kulog ang yumanig sa gusali, kasabay ng paggiyanig ng buong pagkataon ni Mateo. Ang mga salitang iyon. Ang piraso ng seramika. Ang babae sa litrato. Imposible. Isang malupit na biro. Sino ang gagawa nito? Ngunit kasabay ng pagdududa, ay isang damdaming matagal nang namatay sa kanya ang unting gumapang pabalik. Pag-asa. Isang maliit, nagnininyas, at nakakatakot na pag-asa. Ang kanyang kamay, nanginginig na ngayon, ay dumampot sa telepono, sa kanyang tabi. Hindi ang telepono, sa opisina, kundi ang isang luma, at gasgas na cellphone, na palagi niyang dala, ang mismong teleponong hawak niya noong gabing iyon. Iglang bumalik ang lahat. Ang screen ng telepono ay umilaw sa dilim ng isang hotel suite sa Batangas. Pangalan ni Los. Nagliring ito, nang walang tigil. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang pag-uusap, kasama ang isang dayuhang kliyente. Isang deal na maglalagay sa kanyang kumpanya sa mapa ng mundo. Inis niyang pinatay ang tawag. Mamaya na, Los. Nagiging paranoid ka na naman. Iyan ang bulong niya sa sarili, habang muling ibinabaling ang ngiti sa kausap. 1, 2, 10, 20 missed calls. Hanggang sa tumigil na ito sa pagtunog. At kasabay ng pagtigil niyon ay ang isang kakaibang kaba na pilit niyang isinantabi. Diyos ko, hagugol ni Mateo sa kasalukuyan. Napasugsog sa kanyang mesa. Ang bigat ng 7 taon ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Ang whiskey sa baso ay naging kasintabang ng tubig. Ang bawat patak ng ulan ay isang akusasyon. Pinilit niyang bumangon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang isang numero mula sa memorya. Ang numero ng kanyang pribadong investigador, isang dating pulis na si Marco. Marco, sabi ni Mateo, ang boses ay garalgal at apurado. Ising ka pa ba? Para sa'yo, boss, laging gising. Sagot ng boses sa kabilang linya, halatang nagulat sa tawag. May problema ba? May ipapadala ko sa iyong mga litrato. Ngayon din, isang piraso ng seramika at isang litrato ng isang lugar. Kailangan kong malaman kung saan galing ang mga ito. Lahat. Bawat detalye. Sige, boss. Pero ano bang meron dito? Huwag ka nang magtanong. Hanapin mo. Alamin mo kung saan ang Potter Studio na nasa litrato. Agaytay, sa tingin ko. At ang seramika. Alamin mo kung may kahalintulad pa ito. Isang set. Isang seladon kisat ng pamilya Almario. Pilisan mo, Marco.
Payaran kita, kahit magkano. Ang kanyang boses ay nagkaroon ang bagsik, isang determinasyon na matagal nang nawala. Masusunod. Boss. Pagkatapos ng tawag, muli niyang tinitigan ng mga bagay sa kanyang mesa. Ang nakaraan at ang isang posibleng hinaharap, magkatabi. At muli, isang alaala, ang pinakamasakit sa lahat, ang humampas sa kanya. Ang tawag ni Isabel, ang pinsan ni Los, ang bumasag sa kanyang tagumpay matapos maisara ang dial. Ang boses nito ay histrikal. Matilo, si Los, naaksidente siya, papunta siyang ospital. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang malabong bangungot ng bilis at takwa. Pagdating niya sa ospital, kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Amoy, usok. Nagkaroon daw ng short circuit sa maternity ward, isang maliit na sunog. Sa gitna ng lahat, nakita niya si Isabel. Umiiyak, ang mukha ay nababalot ng abo at luha. Inabutan siya nito ng mga dokumento. Isang death certificate. 2 pangalan. Luzal Mario Valderrama at Baby Valderrama. Wala na sila, may tiyo, ikbi ni Isabel. Hindi na kinaya ng katawan niya ang aksidente at ang panganganak. Ang sunog. Sinabi ng mga doktor na mas mabuting i-cremate na agad para hindi mo na makita, para maalala mo siya ng buo. Ang mga salita ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang sahig ay gumuho sa kanyang paanan. Ang mundo niya ay naglaho. Nayon, sa kanyang opisina, ang pait ng alaalang iyon ay may kasama ng duda. Bakit? Napakabilis ng lahat. Bakit si Isabel ang asikaso? Bakit hindi niya hinanap ang doktor? Dahil tuwag siya. Dahil hindi niya kayang harapin ang resulta ng kanyang kapabayaan. Mas madaling tanggapin ng kahit siya kaysa harapin ang katotohanan siya ang pumatay sa kanila. Naid, umaga siyang dilat. Nang tumunog ang telepono niya, halos mapatalon siya sa kinauupuan. Si Marco. Boss, may nakuha na ako. Mabilis at propesyonal ang boses nito. Yung piraso ng seramika. Kinumpirma ng isang antique dealer. Galing na sa isang napakabihilang tisat noong panahon pa ng Kastila, pag-aari ng mga almaryo. May iisang set lang na ganoon. At tungkol sa litrato, tama ka. Agita, may isang maliit pero kilalang art studio doon na eksakto sa itsura. Ang pangalan ng lugar, Piraso. Napatayo si Mateo. Piraso. Inulit niya ang pangalan. Mga piraso. Sino ang may ari? Tanong niya, halos hindi makahinga. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Isang babae. Boss. Medyo mailap daw. Ayon sa mga kapitbahay. Paitista. Dalubhasa sa sining ng kintsugi, yung aayos ang mga basag na mga gamit ng ginto. Ang pangalan niya, Marco. Ano ang pangalan niya? Sigaw ni Mateo. Clara, sabi ni Marco. Ang pangalan niya ay Clara. Clara. Hindi Los. Ngunit sa puntong iyon, wala nang halaga ang pangalan. Isang plano ang nabuo sa isip ni Mateo. Isang plano na hindi pa dalos. Hindi siya maaaring basta na lang sumugod doon. Kung ito nga si Luz, at kung may dahilan, kung bakit siya nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan, ang bigla niyang paglitaw ay maaaring makasama. Kailangan niyang isip na parang isang arkitekto, maiyat, may layunin,
Bawat hakbang ay pinag-aralan. Gagamitin niya ang pundasyon, ang Almario Arts Foundation. Mag-oorganisa siya ng isang eksibisyon. Isang eksibisyon tungkol sa sining ng pagsilong. At iimbitahan niya ang pinakamahusay na kintsugi artist sa bansa para maging sentro ng palabas. Iimbitahan niya si Clara. Lumakad si Matthew patungo sa banyong konektado sa kanyang opisina. Pinuksan niya ang ilaw at hinarap ang salamin. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang lalaking binalot ng anino ng nakaraan. Ngunit sa likod ng pagod at balbas, ang mga mata ay mayroon ng bagong apoy. Isang layunin. Kinuha niya ang shelving crayon at labaha na matagal nang hindi nagagalaw sa kanyang kabine. Habang marahan niyang tinatanggal ang 7 taon ng pagluluksa sa kanyang mukha. Sa bawat ahit, isang piraso ng dating Mateo Valderrama ang muling lumilitaw. Hindi na ang aroganting arkitekto, hindi rin ang sampalad na biyudo. Isang bagong tao. Isang taong binigyan ng hindi paniwalang pangalawang pagkakataon. Nang matapos siya, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Malinis na ang kanyang mukha, ngunit ang mga guhit ng sakit at pagsisisi ay naroon pa rin. Naka-ukit na parang mga bitak sa isang lumang paso. Ngunit ngayon, may determinasyon na sa kanyang panga, may liwanag na sa kanyang mga mata. Humina siya ng malalim. Ang hangin ay tila bago at malinis sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon. Sa pagkakataong ito, bulong niya sa lalaki sa salamin, isang panunumpa na yumanig sa kanyang kaluluwa. Hindi ako mahuuli, Los. Sumpak man, pumapatak ang ulan sa malalapad na salamin ng bintana. Inuguhit ang makulimlim na tanawin ng Maynila sa mga hibla ng tubig at ilaw. 7 taon na. 7 taon ng ganitong mga gabi, kung saan ang bawat patak ay parang bulong ng pagsisisi. Sa loob ng malawak at madilim na opisina ng Almario Arts Foundation, isang espasyong dati puno ng buhay at mga pangarap na nakalatag sa mga blueprint na ay isang mausoleo ng katahimikan. Nakaupo si Mateo Valderrama. Sa edad na 40, ang dating matikas na tindig ay bahagyang hukot na, ang muka'y tinabingan ng magulong balbas at bigot na hindi na nakatikim ng ahit sa loob ng maraming taon, at ang mga matang dati nagniningning sa ambisyon ay malalim at pagod. Tila laging nakatanaw sa isang nakaraang hindi na mababago. Ang isang ilaw sa silid ay nagmumula sa isang maliit na desk lamp. Ang dilaw nitong sinadi ay sumasalo lamang sa isang baso ng whiskey at sa kanyang mga kamay na magkasalikop sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Sa paligid, ang mga nakarolyong plano ng mga gusaling hindi na naitayo ay nagsisilbing mga bantayog ng kanyang pagtalikod sa propesyon. Ang pundasyon na ito, ipinangalan sa kanyang yumaong asawa, ay ang tanging koneksyon niya sa mundo. Isang paraan upang parangalan ang alaala ni Los. Isang paraan upang bigyan ng silbi ang kayamanang wala namang halaga kung wala ito. Ngunit kahit ang pagkakawang gawa ay hindi sapat upang puuna ang guwang sa kanyang dibdib. Isa itong pagtakas, isang walang katapusang pagtatangkang hugasan, ang dugong hindi niya makita, ngunit laging nararamdaman sa kanyang mga kamay. Isang matinis na tunog mula sa intercom ang bumasag sa katahimikan. Sir Mateo, sabi ng boses ng kanyang sekretarya, si Anna, na may bahid ng aalinlangan. May package po para sa inyo. Urgent daw po, sabi ng deliverer. Kumunot ang noo ni Mateo. Pihira siyang makatanggap ng kahit ano sa opisinang ito, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Ang pundasyon ay halos sarado na sa mga transaksyon pagkatapos ng alas 5. Iwan mo na lang diyan, Ana. Umuwi ka na.
masama ang panahon. Pero, Sir, pinipilit po niyang personal ninyong tanggapin. Sinabi kong iwan mo na lang. Mariin niyang ulit. Ang boses ay may gaspang ng pagka-irita. Narinig niya ang buntong. Hininga sa kabilang linya bago ito tuluyang namatay. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahinang katok sa pinto. Ang malahang pagbukas at pagsara nito at muli. Ang katahimikan. Isang simpleng kahon na nababalot sa brown paper ang nakapatong ngayon sa gilid ng kanyang mesa. Walang pangalan ng nagpadala. Walang anumang palatandaan. Pinagmasdan niya ito ng matagal, tila isang bombang naghihintay na sumabog. Isang mapait na ngiti ang gumunit sa kanyang mga labi. Ano pa ba ang maaaring sumabog sa isang buhay na abo na lang ang natitira? Inalaw niya ang kanyang mga kamay. Naramdaman ang paninigas ng mga kasuan at marahang inabot ang kahon. Magaan ito, halos walang laman. Maingat niyang pinunit ang balot. Sa loob, sa ibabaw ng hinimay na papel, ay may 3 bagay. Isang maliit at basag na piraso ng seramika, kulay celadon green, na may maliliit na bitak sa ibabaw. Isang malabong litrato, at isang kapirasong papel na may sulat, kamay. Nang damputin niya ang piraso ng seramika, isang kuryente ang tila gumapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang puso. Pamilyar. Napakapamilyar ng pakiramdam, ng kulay, ng kinis nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isang alaala ang biglang sumilay, matingkad at masakit. Isang umaga sa kanilang hardin, 7 taon na ang nakalipas. Si Los, ang kanyang asawa, ay maingat na nagbubuhos ng tsaa mula sa isang eleganteng tiyepot na kapareho ng kulay ng pirasong hawak niya ngayon. Ang sinag ng araw ay naglalaro sa buhok nito. Celadon wear, sabi ni Los, ang ngiti ay abot sa mga mata. Pamanata ni Lola. Sabi niya, ang mga bitak daw na ito, ang kasing, ang nagbibigay dito ng kwento. Hindi ito depekto, Mateo. Katibayan nito na nabuhay ito, na ginamit, na minahal. Hinaplos nito ang malaking tiyan na naglalaman ng kanilang panganay. Tulad ng mga stretch marks ko balang araw. Kwento ng paghihintay sa anak natin. Nagmulad ng mga mata si Mateo. Umihinal na parang tinakbo ang 1 milya. Ang sakit. Ang sakit ay laging sariwa. Laging parang kahapon lang nangyari. Ibinaling niya ang kanyang nanginginig na pansin sa litrato. Malabo ito, tila kinunan mula sa malayo gamit ang isang lumang telepono. Isang babae na may mahabang buhok ang nakatalikod, nakatayo sa harap ng isang tila paggawaan ng mga paso at banga sa isang lugar na bukas at mahangin. Tagaytay, marahil dahil sa mga puno ng pino sa likuran. Hindi makita ang muka, ngulit ang tindig, ang paraan ng pagbagsak ng buhok sa kanyang likod, ang bahagyang pagkiling ng ulo na pahigpit ang hawak niya sa litrato. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng isang pangalan. Lilios. At doon, sa ilalim ng lahat, ay isang maliit na piraso ng papel na may sulat, kamay. Ang mga letra ay formal at tumid, tila isinulat ng may iinyat. Hindi lahat ng nabasag ay nawawala. Isang malakas na kulog ang yumanig sa gusali, kasabay ng pagyanig ng buong pagkataon ni Mateo. Ang mga salitang iyon. Ang piraso ng seramika. Ang babae sa litrato. Imposible. Ito ay isang malupit na biro, isang gawa ng taong gustong saktan siya sa pinakamasakit na paraan. Sino ang gagawa nito? Ngunit kasabay ng pagdududa,
ay isang damdaming matagal nang namatay sa kanya ang unting gumapang pabalik asa. Isang maliit, nagniningnyas, at nakakatakot na asa. Ang kanyang kamay, nanginginig na ngayon, ay dumampot sa telepono sa kanyang tabi. Hindi ang telepono sa opisina, kundi ang isang luma at gasgas na cellphone na palagi niyang dala, ang mismong teleponong hawak niya noong gabing iyon. Ang screen ay umilaw, at ang alaala, mas malinaw, at mas brutal kaysa dati, ay bumalik. Ang screen ng telepono ay umilaw sa dilim ng isang hotel suite sa Batangas. Pangalan ni Luz. Nagriling ito nang walang tigil. Luz Calin, 10 beses, 15 beses. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang uusap kasama ang isang dayuhang kliyente. Isang deal na maglalagay sa kanyang kumpanya sa mapa ng mundo. Inis niyang pinindot ang ignore. Mamaya na, Luz. Nagiging paranoid ka na naman. Iyan ang bulong niya sa sarili, habang muling ibinabaling ang ngiti sa kausap. 1, 2, 10, 20, 30 missed calls, hanggang sa tunigil na ito sa pagtunog. At kasabay ng pagtigil niyon, ay ang isang kakaibang kaba na pilit niyang isinantabi, pinalitan ng pagbubunyi ng maisara ang kontrata. Diyos ko, hagulgol ni Mike Hughes sa kasalukuyan, na pasubsob sa kanyang mesa. Ang bigat ng 7 taon ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Ang whiskey sa baso ay naging kasintabang ng tubig. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay isang akusasyon. Pinilit niyang bumangon, itinulak ang sarili palayo sa lamesa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang isang numero mula sa memorya. Ang numero ng kanyang pribadong investigador, isang dating pulis na si Marco. Marco, sabi ni Mateo. Ang boses ay garalgal at apurado. Ising ka pa ba? Para sa'yo, boss, laging gising, sagot ng boses sa kabilang linya, halatang nagulat sa tawag. Ilang taon na rin mula nang huli silang mag-usap. May problema ba? May ipapadala ako sa iyong mga litrato. Ngayon din. Isang piraso ng seramika at isang litrato ng isang lugar. Kailangan kong malaman kung saan galing ang mga ito. Lahat. Bawat detalye. Ang boses niya ay nagkaroon ng bagsik, isang determinasyon na matagal nang nawala. Sige, boss. Pero ano bang meron dito? Huwag ka nang magtanong. Hanapin mo, alamin mo, kung saan ang Pater Studio na nasa litrato. Tagaytay, sa tingin ko. At ang seramika, alamin mo kung may kahaytulad pa ito. Isang siladon tisat ng pamilya Almario. Pilisan mo, Marco. Bayaran kita, kahit magkano. Masusunod, boss. Pagtatapos ng tawag, muli niyang tinitigan ng mga bagay sa kanyang mesa, ang nakaraan, at ang isang posibleng hinaharap, magkatabi. At muli, isang alaala, ang pinakamasakit sa lahat. Ang humampas sa kanya, na parang alon. Ang tawag ni Isabel, ang pinsan ni Luz, ang bumasag sa kanyang pagdiriwang matapos maisara ang deal. Ang boses nito ay histerikal, basag sa pag-iyak. Mateo, si Luz, na aksidente siya, papunta siyang ospital. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay isang malabong bangungot ng bilis at takot. Pagdating niya sa ospital, kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Amoy usok. Nagkaroon daw ng short circuit sa maternity ward, isang maliit na sunog na mabilis ding naapula.
Sa gitna ng lahat, sa isang tahimik na sulok, nakita niya si Isabel, umiiyak. Ang mukha ay nababalot ng abo at luha. Inabutan siya nito ng mga dokumento. Isang death certificate, 2 pangalan. Luz Almario Valderrama at Bibi Valderrama. Wala na sila, Mateo, itbi ni Isabel, habang yumayakap sa kanya. Hindi na kinaya ng katawan niya ang aksidente at ang panganganak. Ang sunog. Sinabi ng mga doktor na mas mabuting i-cremate na agad para hindi mo na makita, para maalala mo siya ng buo. Ang mga salita ay tila nang gagaling sa ilalim ng tubig. Ang sahig ay gumuho sa kanyang paanan. Ang mundo niya ay naglaho. Nayon, sa kanyang opisina, ang pait ng alaalang iyon ay may kasama ng matalim na duda. Bakit? Napakabilis ng lahat. Bakit si Isabel ang asikaso ng lahat? Bakit hindi niya hinanap ang doktor na sumuri kay Luz? Bakit hindi niya kinuwestiyon ang agarang cremation? Dahil duwag siya. Dahil hindi niya kayang harapin ang resulta, ang kanyang kapabayaan. Mas madaling tanggapin ang trahedya kaysa harapin ang katotohanang siya ang pumatay sa kanila. Umaga siyang dilat. Nang tumunog ang telepono niya, halos mapatalon siya sa kinauupuan. Si Marco. Boss, may nakuha na ako. Mabilis at profesional ang boses nito. Yung piraso ng seramika, kinumpirma ng isang antiko dealer na kaibigan ko. Galing na sa isang napakabihirang tiis at noong panahon pa ng Kastila, pag-aari ng mga Almareo. Sabi niya, may iisang set lang daw na ganoon sa buong Pilipinas. At tungkol sa litrato, tama ka. Tagaytay. Pay isang maliit, pero kilalang art studio, doon na eksakto sa itsura. Ang pangalan ng lugar. Piraso. Napatayo si Mateo, napahawak ng mahigpit sa gilid ng mesa. Piraso, inulit niya ang pangalan. Mga piraso. Sino ang may-ari? Tanong niya, halos hindi makahinga. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tila aalangan si Marco. Isang babae. Boss. Medyo mailap daw. Ayan sa mga kapitbahay. Artista. Dalubhasa sa sining ng kintsugi. Yung aayos ng mga basag na mga gamit ang ginto. Ang pangalan niya, Marco. Ano ang pangalan niya? Sigaw ni Mateo. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at asa. Clara, sabi ni Marco. Ang pangalan niya ay Clara. Hindi Luz. Ngunit sa puntong iyon, wala nang halaga ang pangalan. Ang mahalaga ay ang posibilidad. Isang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Mateo. Isang plano na hindi pa dalos, hindi tulad ng dati. Hindi siya maaring basta nalang sumugod doon at guluhin ang anumang buhay na mayroon ang babaeng iyon. Kung ito nga si Luz at kung may dahilan kung bakit siya nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan, ang bigla niyang paglitaw ay maaring makasama lang. Kailangan niyang isip na parang isang arkitekto, maingat, may layunin, bawat akbang ay aralan. Gagamitin niya ang pundasyon, ang Almario Arts Foundation. Ang mismong pundasyon na itinayo niya para sa alaala ni Luz ang magiging tulay niya pabalik dito, kung ito man ay siya. Oorganisa siya ng isang eksibisyon. Isang eksibisyon tungkol sa sining ng paghilom. At iimbitahan niya ang pinakamahusay na kintsugi artist
sa bansa para maging sentro ng palabas. Iimbitahan niya si Clara. Ito ang pinakalohikal, pinakaprofesional na paraan para makalapit. Lumakad si Mateo patungo sa banyong konektado sa kanyang opisina. Pinuksan niya ang ilaw at hinarap ang salamin. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang lalaking binalot ng anino ng nakaraan. Ngunit sa likod ng pagod at balbas, ang mga mata ay mayroon ng bagong apoy. Isang layunin. Kinuha niya ang sharing cream at labaha na matagal nang hindi nagagalaw sa kanyang kabinet. Habang marahan niyang dinatanggal ang 7 taon ng pagluluksa sa kanyang mukha, sa bawat tahit, isang piraso ng dating Mateo Valderrama ang muling lumilitaw. Hindi na ang aroganteng alkirekto, hindi rin ang sawinbalad na biyudo. Isang bagong tao. Isang taong binigyan ng hindi paniwalang pangalawang pagkakataon para itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Nang matapos siya, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Malinis na ang kanyang mukha. Ngunit ang mga guhit ng sakit at pagsisisi ay naroon pa rin, ukit na parang mga bitak sa isang lumang paso. Ngunit ngayon, may determinasyon na sa kanyang panga, may liwanag na sa kanyang mga mata na aapoy sa isang desperadong misyon. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila bago at malinis sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon. Sa pagkakataong ito, bulong niya sa lalaki sa salamin, isang panunumpa na yumanig sa kanyang kaluluwa. Hindi ako mahuhuli, Luz. Sumpaman, ang hanging amihan ng Tagaytay ay may dalang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng pino, isang pabangong pumapasok sa malalawak at bukas na bintana ng piraso. Ang art studio ay isang santuaryo ng katahimikan at liwanag. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa loob, naglalaro, sa ibabaw ng mga standing puno ng mga seramikang may dalang kwento. Mga mangkok, florera, at plato na dating basag, ngayoy buo, at mas maganda pa, dahil sa mga gintong ilob na dumadaloy sa kanilang mga lamat. Ito ang sining ng Kintsugi. Ito ang mundo ni Clara. Nakaupo si Clara sa kanyang kininis na mesang gawa sa akasya. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa isang porselanang pitsil na may malaking basad sa tagiliran. Sa edad na 30 na, mayroon siyang kapanatagan na tila nakukuha niya sa hangin ng lugar. Payapa ang kanyang mukha. Malumanay ang bawat kilos ng kanyang mga kamay habang maingat niyang pinapahira ng pinaghalong urushi lacquer at purong gintong pulbos ang mga gilid ng basad. Bawat galaw ay isang meditasyon. Para sa kanya, hindi ito pagtatago sa pinsala, kundi pagpaparangal dito. Isang paalala na ang pagiging buo ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng lamat. Ngunit may mga sandaling ang kapayapaang iyon ay binabasal ng isang bagay mula sa loob. Igla, isang matalim na kirot ang kumislap sa kanyang sentido. Napapikit siya ng mariin. Ang hawak na maliit na pinsel ay bahagyang nanginig. Inilapag niya ito at marahang hinilot ang kanyang ulo. Ang mga sakit ng ulo. Tumarating ang mga ito na parang mga magnanakaw sa gabi, biglaan, walang babala, at laging may dalang kakaibang pakiramdam ng pagkawala, isang anino, at isang alaalang hindi niya mahawakan. Sabi ng doktor niya, epekto pa rin daw ito ng matinding trauma mula sa isang aksidenteng halos kumitil sa kanyang buhay 7 taon na ang nakalipas. Isang aksidenteng bumura sa lahat ng nauna pa rito. Ang natatandaan na lang niya ay ang paggising sa isang maliit na klinika sa probinsya, ang kanyang pinsang si Isabel ang nasa tabi niya, at isang malaking guwang sa kanyang pagkatao na pinuna na lang niya ng sining.
Huminga siya ng malalim, pilit, na itinaboy ang sakit, at muling dinampot ang pinsel. Sa labas, isang itim at eleganteng kotse ang marahang pumarada. Pumaba. Mula rito ang isang lalaking nakasuot ng malinis na kulay, abong suit. Ang kanyang tindig ay may bigatang awtoridad, ngunit ang mga mata ay may dalang isang bagay na mas malalim, isang pagod na kaluluwa. Ito si Matthew Valderrama, ang nagtatag ng Palmario Arts Foundation. Ilang araw na ang nakalipas nang matanggap ni Clara ang sulat mula sa pundasyon. Isang imbitasyon para pangunahan ang isang malaking eksibisyon sa Maynila, sining ng paghilom. Nagulat siya. Pagamat kilala na ang kanyang gawa sa mga maliliit na art circles, hindi niya inasahan ang ganito kalaking pagkilala. At ngayon, ang mismong nagtatagay na rito upang personal siyang kausapin. Pumasok si Matthew sa studio at sa isang iglap, ang hangin ay tila nagbago. Ang katahimikan ay nagkaroon ng bigat. Napatingala si Clara at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Para kay Matthew, para yung sinuntok sa sikmura. Ang babaeng nasa harap niya. Ito si Loz. Ang parehong hugis ng mukha, ang parehong mga mata, na tila kayang maglaman ng buong kalangitan, ang paraan ng bahagyang pagkiling ng ulo nito, nang may pagtataka. 7 taon ng pagluluksa at pagsisisi ang bumuhos sa kanya sa isang sandali, at kinailangan niya ang lahat ng kanyang lakas upang manatiling nakatayo at hindi isigaw ang pangalan nito. Pilit niyang pinanatili ang isang propesyonal na ngiti. Ngulit alam niyang ang kanyang mga mata ay nagsusumbong. Para naman kay Clara, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito, mayroon sa kanyang presensya, sa lalim ng kanyang tingin, na tila kumakatok sa isang nakasaradong pinto sa kaibuturan ng kanyang isipan. Isang pamilyar na pakiramdam na kasabay ay takot. Ang boses niya nang magsalita ito ay malalim at bahagyang paos, ngunit para itong musikang narinig na niya dati sa isang panaginip. Nis, Clara. Tanong ni Matthew. Ang bawat salita ay pinag-isipan. Ako si Matthew Valderrama. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Iso Valderrama, sagot ni Clara, tumatayo at inaayos ang kanyang palda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang pulso ay bumibilis. Isang karangalan. Maupo po kayo? Alok siya ng tsaa, isang ugaling hindi niya alam kung saan nanggaling, ngunit natural na lang sa kanya. Habang naghahanda siya ng tsa, hindi mayalis ni Matthew ang kanyang mga mata sa kanya. Bawat kilos nito ay isang multo mula sa nakaraan. Ang paraan ng kanyang paggalaw sa kusina, ang paraan ng pagtupi niya sa isang takas na hibla, ang buhok sa likod ng kanyang tainga. Ugali iyon ni Luz. Ang ngiti niya nang iabot ang tasa ng tsa. Isang maliit, bahagyang nahihiyang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ganoon din si Luz kapag may iniisip na malalim. Napakaganda ng lugat na ito, sabi ni Matthew. Pilit na ginagawang propesyonal lang usapan habang nililibot ng dingi ng mga obra. Ang bawat piyesa ay may sariling boses. Salamat, sabi ni Clara, na uupo sa tapat niya. Naniniwala ako na ang mga bagay, tulad ng mga tao, ay nagkakaroon ng mas malalim na kwento pagkatapos mabasag at mabuo muli. Ang mga salitang yon ay tumama kay Matthew na parang palaso. Pagkatapos mabasag at mabuo muli, inulit niya na parang isang bulong. Yan mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang naisip namin para sa eksibisyon. Ang sining ng paghilom. Gusto naming ipakita na may pag-asa at kagandahan sa mga bagay na akala natin ay sira na.
Habang uusap sila tungkol sa mga detalye ng eksibisyon, ang espasyo, ang tema, ang posibleng mga petsa. Lalong nahihirapan si Matthew na itago ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, tanungin kung naaalala pa ba niya ang mga umaga sa kanilang hardin, ang mga pangarap na binuo nila para sa kanilang anak. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang plano. Kailangan niyang manatili sa plano. Si Clara naman ay lalong hindi mapakali. Ang bawat salita ni Matthew ay tila may dalawang kahulugan. Ang mga mata niya ay hindi tumitingin sa kanya bilang isang artista, kundi bilang isang bagay na nawala at ngayon ay natagpuan. Ang sakit sa kanyang sentido ay unti-unting bumabalik. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang masayang boses ang pumuno sa studio. Clara, pinsan, dinalhan kita ng paborito mong ensaymada, si Isabel. Pumasok ito na may dalang isang malaking bayong. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Ngunit ang mga mata nito ay agad na napako kay Mayo. Ang ngiti ay bahagyang kumupas bago niya ito muling ibinalik, mas malapad at mas peke kaysa kanina. "Oh, may bisita ka pala," sabi ni Isabel. Ang tono ay puno ng kunwaring sorpresa. "Isabel," sabi ni Clara. Ang boses ay may bahid ng pagod na pilit niyang tilatago. Siya si Mr. Maito Valderrama ng Almario Arts Foundation. Peter Valderrama, ang pinsan ko, si Isabel. Isang malaking karangalan, Mr. Valderrama, sabi ni Isabel. Inilahad ang kamay na tinanggap naman ni Matthew. Ang pagkakamay nito ay matatag, ngunit ang mga mata ay matalin at mapanuri. Napakalaking balita para sa aming pamilya ang imbitasyon ninyo. Labis kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito para kay Clara. Napansin ni Matthew ang pagganit ni Isabel ng salitang kami. Tila ito ang tagapagsalita, ang tagapangalaga. Umupo si Isabel sa tabi ni Clara. Ipinatong ang isang kamay sa balikat ng pinsan sa isang paraan na tila mapagmahal, ngunit sa totoo'y posesibo. Pasensya na kayo kung medyo tahimik ang pinsan ko, patuloy ni Isabel. Nakangiti kay Matthew. Nadyo, delikado pa rin siya. Ang aksidente niya noon ay hindi biro. Kailangan niya ng tahimik na buhay, malayo sa stress, malayo sa mga bagay na maaring magpagulo sa isip niya, lalo na ang mga tao mula sa nakaraan. Ang huling mga salita ay binitiwan niya na may diin, isang malinaw na babala na para lamang kay Matthew. Dito, unang naramdaman ni Matthew ang isang matinding pagdududa. Bakit kailangang idiin ni Isabel ang bagay na iyon? Bakit niya ipinipinta si Clara bilang isang babasaging figura na kailangang protektahan mula sa mundo o mula sa isang partikular na tao? Nakita ni Matthew ang bahagyang pag-igting ng mga balikat ni Clara sa ilalim ng kamay ni Isabel. Naiintindihan ko. Mahinahong sagot ni Matthew. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Isabel. Ang layunin ng pundasyon ay suportahan ang mga artista, hindi magdulot ng anumang bigat sa kanila. Sisiguraduhin namin na ang buong proseso ay magiging komportable para kay Ms. Clara. Ang pagbisita ay natapos ng maaga dahil sa pagdating ni Isabel. Abang paalis, muling nagtama ang mga mata ni Matthew at Clara. Sa mga mata ni Clara nakita ni Matthew ang isang dagat ng kalituhan. At sa mga mata ni Matthew, marahil ay may nakita si Clara na isang pangakong hindi niya maintindihan. Lumipas ang isang linggo. Naging abala sila sa mga email at tawag tungkol sa paghahanda para sa exhibition. Sa kanilang susunod na pagkikita sa studio para
Usapan ng mga piyesang isasama, dinala ni Matthew ang isang maliit na kahon na nababalutan ng itim na velvet. Mas kalmado na ang pakiramdam ni Clara ngayon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang kaba na naramdaman niya noong una silang magkita ay dahil lang sa bigat ng oportunidad. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang boses ni Matthew sa telepono, bumabalik ang kakaibang pakiramdam. Mayroon akong isang bagay na personal na gustong ipakita sa iyo, sabi ni Matthew. Ang boses ay mas seryoso kaysa dati. Inilapag niya ang kahon sa mesa sa pagitan nila. Nad, aalangan na tiningnan ito ni Clara. Ano po ito? Isa itong pamana, sabi ni Matthew, maingat na binubuksan ng kahon. Sa loob, sa ibabaw ng puting satin, ay nakalatag ang isang piraso ng seramikang kulay celadon green. Ang mismong pirasong nagbukas ng sugat sa puso ni Matthew. Ang pirasong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Matagal na itong basag, paliwanag ni Matthew. Ang kanyang mga mata ay nakatitig hindi sa seramika, kundi sa reaksyon ni Clara. Narinig ko na kaya mong gawing mas maganda pa ang mga bagay na nasira na. Naisip ko, marahil, maaari mo itong ayusin. Bilang isang espesyal na piyesa para sa eksibisyon. Isang simbolo ng mismong tema nito. May isang bagay sa tono ni Matthew. Isang pakiusap na higit pa sa profesional na hilin. Nad, pudyo kay Clara na abutin ito. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa malamig at makinis na ibabaw ng seramika. At sa sandaling iyon, ang mundo ay sumabog. Hindi ito isang pagsabog ng tunog at liwanag, kundi isang pagsabog sa loob ng kanyang isipan. Isang pader na itinayo sa loob ng 7 taon nang biglang gumuho at isang agos na mga imahe, tunog at damdamin ang rumagasa sa kanyang kamalayan. Isang teleponong walang tigil sa pagirin. Ang pangalan sa screen ay kumikislap. Isang matinding, pumipilipit na sakit sa kanyang tiyan. Ang pakiramdam ng mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang amoy ng nasusunog na plastik at ang nakakabining tunog ng mga sigaw sa isang pasilyo ng ospital. Ang mukha ng kanyang pinsang si Isabel, malapit sa kanya, bumubulong na may halong awa at pagtatagumpay. Mas makakabuti sa iyo na kalimutan na ang lahat, Luz. Hindi siya karapat. Dapat sa iyo. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang imahe ng kaligayahan na mas masakit pa sa lahat, ang mukha ng lalaking nasa harap niya ngayon, nakangiti sa kanya habang sila himagayakap sa ilalim ng ulan, taon na ang nakalipas, isang niting puno ng pagmamahal at mga pangako. Luz. Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang isipan na parang isang hulog. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw na puno ng 7 taon ng natutulog na sakit at pagkalito. Nabitiwan niya ang piraso ng seramika na lumikha ng isang matinis na tunog nang bumagsak ito pabalik sa kahon. Napatayo siya. Napaatlas palayo sa mesa. Palayo sa lalaki, palayo sa mga alaala. Ang kanyang mga mata na ngayon ay nanlalaki sa takot at pagkilala ay nakatitig kay Matthew. Ang sakit ng ulo ay hindi na isang simpleng kirot, ito na ang sakit ng isang buong buhay na pilit na bumabalik. Ang pagtataksil, ang pag-iwan, ang pag-ibig, ang nawalang anak. Lahat ay bumalik sa isang iglap. Ang pangalan ay namutawis sa kanyang mga labi, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang akusasyon, isang pait, isang katotohanang matagal nang ibinoon. Matthew. Ang pangalang iyon, binikas sa isang tinig na halos dayuhan sa kanyang sariling pandinig, ay bumasag sa nakabibining katahimikan ng studio. Hindi ito isang tanong, kundi isang hatol.
Ang salitang Matthew ay binitawan ni Luz na may bigat ng 7 taon ng paglimot, ng sakit na hindi niya alam na dinadala, at ng isang ibig na naging lason. Para kay Matthew, ang pagbigkas ni Luz sa kanyang pangalan ay sabay na langit at impyerno. Langit, dahil ito na ang kumpirmasyong matagal niyang hinintay, buhay siya nga ito. Impyerno, dahil sa mga matang iyon, hindi na si Clara ang nakatingin sa kanya, kundi si Luz ang kanyang asawa, ang babaeng iniwan niya sa gitna ng unos. At sa mga mata nito, ay nakikita niya ang salamin ng kanyang napakalaking kasalanan. Luz, bulong niya pabalik, ang pangalan ay parang dasal, at sumba sa kanyang mga labi. Umabante siya ng isang hakbang, ang mga kamay ay nakaunat na tila gustong hawakan ito. Ngunit ang tingin ni Luz ay pumigil sa kanya na parang isang pader na hindi natitinag. Huwag kang lalapit, sabi ni Luz, ang boses ay nanginginig, ngunit may bakal na determinasyon. Bawat hininga niya ay mabigat, tila nilalabanan ang pagguho ng dalawang mundo sa loob niya, ang payapang buhay ni Clara, at ang magulong katotohanan ni Luz. 7 taon. 7 taon akong nabuhay sa isang kasinungalingan habang ikaw. Ano? Ano ang ginawa mo, Matthew? Ang galit ay nagsimulang pumalit sa pagkabiyak. Isang aalab na galit na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwang nagising. Naaalala ko na, patuloy niya, ang bawat salita ay may diin. Naaalala ko ang lahat. Ang gabi ng anibersaryo natin. Ang pag-alis mo, ang sabi mo, trabaho lang. Pero hindi ba? Hindi makasagot si Matthew. Ang kaya lang niyang gawin ay tanggapin ang bawat salita na parang saksak sa kanyang dibdib. 3 beses halos isigaw ni Luz, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. 3 beses kitang dinawagan, Matthew, nararamdaman ko na. Nararamdaman kong may mali. Ang sakit sa tiyan ko. At kailangan kita. Pero nasaan ka? Nasaan ka habang iisa akong nagmamaneho papuntang ospital, habang dumudugo ako, habang nawawala ang anak natin. Ang huling mga salita ay bumasag sa kanyang boses. Ang sakit ng pagkawala ng isang anak na hindi niya namalayan, na iniluha sa loob ng 7 taon, ay bumuhos ang buo. Isang agos ng dalamati na mas matindi pa kaysa sa unang beses. Dahil na yon, may kasama itong puot ng pagkakanulo. Luz, patawarin mo ako. Sa wakas ay naibulalas ni Matthew ang kanyang sariling mga luha ay dumadali na. Walang araw, sa loob ng 7 taon na hindi ko pinagsisihan ang gabing iyon. Walang araw na hindi ko dinasal na sana'y mabigyan ako ng pagkakataong bumalik at baguhin ng lahat. Akala ko patay ka na. Patay na kayo. Ikinuwento niya ang lahat, ang tawag mula kay Isabel, ang pagmamadali niya papuntang ospital, ang kaguluhan dahil sa sunog, ang death certificate na iniabot sa kanya, ang abo sa isang na 7 taon niyang iniyakan. Hindi siya nagbigay ng dahilan, hindi siya naghanap ng palusot para sa kanyang pagtataksil. Inamin niya ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagiging makasarili. Inamin niyang siya ang sumira sa kanila, bago pa man dumating ang trahedya. Pagsisisi. Tumawa si Luz, isang tawang walang kagalakan, puno ng pait. Madaling magsisi kapag huli na ang lahat, Matthew. Ang pagsisisi mo ba ay maibabalik ang anak natin? Ang pagsisisi mo ba ay buburahin ng katotohanang mas pinili mo ang ibang babae kaysa sa pamilya mo sa oras na pinakakailangan namin sa'yo? Ang kanilang pagtatalo ay puno ng hinanakit at sakit, isang sayo ng 2 kaluluwang sinira ng nakaraan. Bawat akusasyon ni Luz ay tinatanggap ni Matthew nang walang
aatubili, bawat patak ng luha nito ay parang asidong tumutunaw sa kanya. Handa siyang manatili doon, sa gitna ng mga nabasag na seramika, at tanggapin ang lahat ng kanyang galit hanggang sa maubos ito. Ngunit ang kanilang kumprontasyon ay biglang pinuto ng tunog ng isang paparating na sasakyan na sinundan ng isang pamilyar na boses na tumatawag mula sa labas. Clara, pinsan, nabalitaan kong masama raw ang pakiramdam mo. Pumasok si Isabel sa studio. May dalang basket ng prutas, ang muka ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Ngunit ang eksenang kanyang naabutan, si Clara, nang mayon ay si Luz, na umiiyak at nanginginig sa galit, at si Mateo, na nakatayo roon na may basag na ekspresyon, ay nagpahinto sa kanya. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa maliit na kahon, sa mesa, sa pilaso ng celadon green na seramika. Sa isang iglap, ang maskara ni Isabel ay gumuho. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagtataranta ng isang takot na matagal na niyang itinatago. Alam niya. Tapos na ang laro. Anong nangyayari dito? Tanong ni Isabel. Pilit na pinapanatili ang pagkukunwari. Ngunit si Luz ay hindi na ang mahinang Clara na madaling manipulahin. Ang pagbabalik ng kanyang alaala ay nagbigay sa kanya ng lakas na hinubog ng sakit. Inarap niya ang kanyang pinsan. Ang mga mata ay nag-aapoy. Bakit? Isabel. Tanong ni Luz, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Bakit mo ginawa ito sa akin? Narinig kita. Sa ospital. Naalala ko ang bawat salita. Napaatras si Isabel. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Sinabi mo, mas makakabuti sa iyo na kalimutan na ang lahat, Luz. Hindi siya karapat, tapat sa iyo. Uulit ni Luz sa mga salitang parang lason na bumulong sa kanyang isipan sa gitna ng kadiliman. Akit mo ako nilinlang? Bakit mo sinabi sa kanya na patay na ako? Akit mo ako inilayo sa asawa ko? Dahil sa sunod na tanong, nawalan na ng matatakbuhan si Isabel. Ang kanyang mga balisat ay bumagsak sa pagkatalo, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay dahang napalitan ng isang bagay na mas pangit, isang matagal ng kinikinkim na inggit. Dahil karapat, dapat ka sa isang mas mabuting buhay. Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pagmamatuwid. Isang buhay na malayo sa kanya. Sa lalaking ulit ka lang sasaktan. Nakita ko kung paano kanya binabaliwala, kung paano kanya niloloko. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ka. Protektahan ako. Hindi makapaniwalang sagot ni Luz. Kinuha mo ang buhay ko. Kinuha mo ang pangalan ko. Ang nakaraan ko. Iyon ba ang pagprotekta? Mula pagkabata. Luz, lahat na lang nasa iyo. Sumabog si Isabel. Ang lahat ng kanyang hinanakit ay lumabas na. Ang ganda, ang yaman, ang pagmamahal ng lahat. Kahit ang lalaking gusto ko, sa iyo pa rin napunta. At kahit na nasa iyo na ang lahat, sinayang mo lang. Hinayaan mong lukuhin kanya. Kaya nang mangyari ang aksidente, nakita ko ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para bigyan ka ng bagong simula at para maranasan ko naman ang buhay na dapat ay sa akin. Doon, lumabas ang buong katotohanan. Inamit ni Isabel ang trauma ni Luz. Kinumbinsi niya ang mga doktor sa isang maliit na klinika sa probinsya na ang dissociative amnesia ni Luz ay mas mapapalala kung ipipilit na ibalik ang masalimuot nitong nakaraan. Siya ang gumawa ng peking death certificate. Sa tulong ng mga koneksyon, siya ang nagdala kay Luz sa Tagaytay. Binigyan ito ng bagong pangalan
at dahang kinontrol ang buhay nito, kasama na ang pamamahala sa malaking mana na naiwan sa kanya ng kanilang mga magulang. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, pinsan, pilit pa rin ni Isabel. Lumalapit kay Laos na tila sinusubukang yakapin ito. Inalagaan kita, minahal kita, nang higit pa sa pagmamahal na ibinigay niya. Ngunit bago pa man makalapit si Isabel, umakbang si Mateo sa pagitan nilang dalawa. Hindi na siya ang lalaking nakayuko sa kasalanan. Ngayon, isa siyang pader na nagpoprotekta. Tapos ka na, Isabel. Sabi ni Mateo, ang boses ay malamig at matigas. Hindi mo na siya masasaktan pa. Ikaw, dinuro ni Isabel si Mateo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung naging mabuti ka lang sanang asawa, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ako ang nagligtas sa kanya mula sa iyo. Hindi, sabi ni Los mula sa likod ni Mateo. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ang mga luha ay tumigil na. Ang natira ay isang malinaw at masakit na pag-unawa. Hindi mo ako iniligtas. Ikinulong mo ako sa isang gintong hawla na gawa sa mga kasinungalingan mo. Ang kasalanan ni Mateo ay sa pagitan naming dalawa. Ang ginawa mo ay hindi mapapatawad. Ang huling mga salita ay tumatak kay Isabel na parang isang huling pako sa kanyang kabaong. Walang natira sa kanya kundi ang hubad na katotohanan ng kanyang inggit at kasakiman. Ang sumunod na mga oras ay malabo. Isang tawag sa mga awtoridad, ang tahimik na pagdating ng mga pulis, at ang pag-alis ni Isabel na hindi na lumaban pa, ang muka ay blangko, talunan. Nang sa wakas, ay sila na lang ulit ang natira sa studio, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Ang mga peraso ng kanilang nawasak na buhay ay nakakalat sa sahig, tulad ng mga seramikang naghihintay na ayusin. Lumapit si Mateo, ngunit sa pagkakataong ito, huminto siya ilang talampakan ng layo. Iginagalang ang espasyo ni Luz. Simula niya. Hindi ko inaasahan ang pagpapatawad mo. Alam kong wala akong karapatan para hilingin yon. Pero gusto kong malaman mo na gagawin ko ang lahat. Lahat para itama ito. Tumingin si Lol sa paligid ng kanyang studio, ang lugar na naging kanlungan niya sa loob ng 7 taon. Ang bawat teraso ng kintsugi ay isang testimonya sa kanyang paniniwala na may kagandahan sa pagiging basag. Ngunit ngayon, alam niyang hindi ganoon kadali. Alam mo ba kung ano ang itinuturo ng kintsugi, Mateo? Mahinang tanong niya, ang tingin ay nasa isang florerang may gintong lamat. Itinuturo nito na huwag itago ang mga pinsala. Ipagdiwang ang mga ito. Gawin silang bahagi ng kasaysayan ng isang bagay na nagpapatunay na ito ay nabasag, ngunit nagpatulol. Tumingin siya sa mga mata ni Mateo. Nakita niya ang lalim ng kanyang pagsisisi at sa unahang pagkakataon, nakita niya rin ang lalaking minahal niya noon na natabunan lang ng maraming taon ng pagkamakasarili at sakit. Ang nakaraan natin ay basag. Sabi ni Los, ang kanyang boses ay matatag. Basag na basag. Ngunit hindi tulad ng mga florerang ito. Hindi natin maaring lagyan lang ng ginto ang mga lamat para maging maganda ulit. Kailangan nating matutunang mabuhay kasama ang mga lamat na iyon. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya ito. Hindi niya rin sinabing hindi na niya ito mahal. Ang sinabi niya ay isang bagay na mas komplikado, mas totoo. Isang amin na ang daan pabalik. Kung mayroon man, ay hindi isang simpleng paghilom, kundi isang mahabang proseso ng pagtanggap. Lumipas ang ilang buwan.
Ang gabi ng pagbubukas ng eksibisyong Sining ng Paghilom ay dumating. Ang gallery ay puno ng mga tao, ng mahinang usapan, at ng tunog ng mga baso ng alak. Ngunit ang lahat ng atensyon ay nasa gitna ng espasyo, kung saan nakatayo ang isang malaking kobra. Hindi ito isang simpleng florera o mangkok. Ito ay isang eskultura na gawa sa daang tiraso ng basag na seramika ng iba't ibang kulay at hugis, pinagdugtong ng mga linya ng kumikinang na ginto. At sa pinakapuso nito, malapit sa gitna, ay ang pamilyar na piraso ng Celadon green. Nakatayo sa isang sulok, magkatabi, sina Mateo at Los. Hindi sila magkahawak, kamay. Hindi sila uusap na parang mag-asawa. Sila ay dalawang tao, tahimik na binagmamasdan ng isang obra na sumasalamin sa kanilang kwento. Maganda, bulong ni Mateo. Nabasag, sagot ni Los, ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting hindi na puno ng sakit o pag-aalinlangan. Ito ang kanilang bagong simula. Hindi isang pagbabalik sa dati, kundi isang paglalakbay pasulong. Isang paglalakbay para kilalanin muli ang isa't isa, para harapin ang katotohanan ng kanilang nakaraan, at para tingnan kung mula sa pinakamasasakit na piraso ng kanilang buhay, mayroon pa ba silang maaaring buuin na magiging matibay at totoo. Tumingin sila sa isa't isa. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, ang kanilang mga ngiti ay hindi na nabibigatan ng nakalipas. Sa halip, dala nito ang pangako ng isang kinabukasan na, marahil, ay maaari ring mahilom.